No, sa crop protection, ang atong weed science, later na siya na-recognized. Tungod kay kung atong makit-an ang kaning mga sagbot, dili na to makit-an ang iyahang side effect or kumbaga iyahang damage sa atong matanom, di ba? Unlike sa peste, sa insekto. For example, makakita jud ka nga na ikinit-kita ng imong crop. Gikutkot. Gikutkot na yung mga buslot. O kung mga plant pathogens man ron, or makakita ka mga sakit-sakit, di ba? Na yung mga itom-itom, kumbaga, ang imong crops. Pero kaning mga weeds or mga sagbot, indirect ang ilang epekto. Tungod kay sila, makigkompetensya sa atong mga tanom. So, makigkompetensya sila sa nutrients, no? Sa mga abono, sa tubig, also sa space, and also sa light. So, muna siya nga kung imong patubuon together, ang sagbot, napasagdan mo ba? Kay man nag-awa, manikuan ang kanang mga sagbot, okay ra na sila. Pero imong pasagdan nga nagtubo, ang sagbot ug ang imong tanom karon, so maka-experience ka og gamay nga ani. So mao na siya ang harmful, no? Aside from that, ang kaning mga sagbot, pwede po siya puy-an sa atong mga insekto, mga harmful nga mga insects, mga insect pests. Also sa mga pathogens, pwede po sila nga maging host. No, sa atong mga pathogens. So sa benefits naman, so naatay mga weeds or mga sagbot nga karon sa amoa sa Department of Pest Management. So ang mga weeds, mga sagbot, amo na silang gipang-extract. No, among gipang-extract kay para among control or pang-manage sa mga, like for example, sa insect pests or sa mga plant pathogens or katong mga nakakos og sakit ng mga microorganisms, mga sakit sa ato ang sa atong mga tanom. Okay, so sa ato mga umahan, ma'am, especially diri sa rehiyon no nga setting, unsa yung mga sagbot nga matawag ginatong harmful or peste gayud no, kanang grabe gyud ang kadaot din sa ato maumahan nga mao gadyoy lisod puohon naman jud mina nga mga sagbot. So sa ato mga crops, lahi-lahi pud ang mga dominant no, mga dominant nga mga sagbot kumbaga. So naay for example sa kaning sa ato ang mga kamaisan no, ang atong mga very common or dominant diha nga mga sagbot kay kaning mga rotbelia or kanang mga agingay. No, mo na sila sa ato pong sa ato pong mga kahumayan. So naapod tay mga daghan po din like mga gooseweed, mga sphenoclea. So dili kay ko sure sa mga Bisaya ali nila ba. Pero mo na sila naara sila yung mga mga dominant yung mga weed species nga bisan pa, for example, mga Cyperus species no, nga bisan pa og gamay lang sila in 1 square meter, gamay lang sila, makakos na siya og significant nga yield loss. Mo na nga very important gyud nga ato pud ning i-manage gyud ang atong mga weeds no. So ang usual gyud nga management ani sa uban kay very common kay herbicides. No, so mga kanang pesticide, mga herbicides, kanang mga pesticides nga gigamit nila against sa mga weeds, sa mga sagbot. Pero kung mogamit ganito na, importante nga atong ilhon ang atong mga sagbot. So atong mga sagbot na anay 3 major categories, no? Gi-divide na siya to 3 major categories na atay katong mga grasses, no, or mga balili, na puti mga sedges, mga tiki, or katong mga broadleaves pod. Broadleaves katong mga lagpad ug dahon. So importante ni siya nga mailhan nato ang mga sagbot tungod kay di ba kung sa kuan pa na sa mga away-away or kontra-kontra, dapat kabalogid ka kinsa imong kontra. Ilhon hindi mo imong kontra. Kay aron, sayo na rin mo pag control. So, for example, sa herbicides, namang yung mga herbicides nga effective lang against sa mga grasses, epektibo lang po sila sa mga broadleaves, or epektibo lang po sila sa kana siyang sedges. Pero dili lang po nga herbicides ra ang pwede nga makakontrol no sa ato ang mga weeds. So naapod tay pwede gid pod ang cultural management no, cultural, mga biological, pwede pod jud. Manang naatay integrated weed management no nga imong gisagol tanan ba nga dili ta magdepende sa usa lang ka method of kanang management.
Yes, Ma'am Dals, no, and our guest, Ma'am Feli, because lagi, sagi kayong paniwam ganiha, mo kompetensya mo guning atong mga sagbot sa atong main crop, nga mo nang maka-lead sa kining kuan, kining ubos nga ani, uguban pang kadaot, no. And then, katupong ingon ni Ma'am nga pwede mamahimong puyan or mahimong host sa mga peste, mga sakit, no. So, muna nga, ato agad yung ilhon, aron makahibaw ta unsaon nato pag-control, no, unsaon nato pag kuan ani pag eradicate aning atong mga sagbot sa umahan. Okay, so okay, balik na sa Radyo Pilipinas, sugod alang sa dugang pangapangutana. Yes, true. Daghang salamat mi kay no. O tinuod gyud tong giingon ni Ma'am Feli no nga kakumpetensya. Kay usahay mi kay ato nga mabantayan o mas tambok pa ang sagbot kaysa sa imo nga tanom. No. Kaya kasuway ko nga na katong nagtanom ko katong plantita pa katong COVID time nga kining petsay, no, mas tambok pa ang sagbot kaysa sa akong petsay. Anyways, oo, ma'am kini nga talking about sagbot, no, kanus man ang pinakamaayong panahon, no, sa pagpanglimpyo sa ato nga or kini pagkontrolar sa ato nga mga sagbot sa umahan. Do na ba ni kaning panahon pod? Oo. So, sa kato ako na-mention about integrated with management, no? So, naatay ginatawag nga prevention, no? So, prevention is better than cure. So, mo nang sa atong umahan, dapat siya ta hinlo. So, for example, sa land preparation pa lang, so ato na nang gihinluan, no? Sa ato ang mga, gikan na ng mga sagbot. Kay tungod, ang atong yuta man good, ginatawag na siya og seed bank, no, bangko sa mga liso. Kaya atong mga sagbot man good na ay mga kuan nga maka-produce sila og thousands, hundreds to thousands of seeds, mga liso. Nya kadto siya moturok to siya kay adto ra padulong ngadto sa yuta, so mo ra poy moturok later on. So mo na siya. Nya napud tay mga another pa nga mga management along the way, no, sa depende kung sa ato ang crop. Unya, ang best way gyud nga mag-manage sa ilaha is during that critical period. So naapod tay ginatawag nga critical period, no, of competition or CPC. Naatay mga crops, no, nga very sensitive during that stage. Very sensitive sila sa presensya sa mga sagbot. No, so mo na nga during that time, it's usually mga 1/3 to 1/2 of the life cycle sa ato ang crop. Kumbaga, o nya napoy uban nga all throughout siyang life cycle sensitive siya. So munang during that time kung nakay nabantayan nga mga sagbot, imuha na gina sila nga pangibton. Natungod kay paspas kay sila nga mo kompetensya didto mo nang imong nabantayan sa una nga mas tambok pa ang atong mga sagbot. Tungod kay naapod ni karakteristik sa atong mga sagbot nga naa sila ang karakteristik nga kanang mas paspas gid hinuon sila mo kanang kuan mo absorb ang ilang mga root system kay kanang law mga ina na ba law mo kuha didto. So mo na siya nga kinahanglan gud pud na siya nga i-manage during that time. Unya kung usually kung 1/3 to 1/2 of the life cycle sa crop, no, kay dili pa man na siya kanang labong. So dili pa gid siya ka out-compete, no, kumbaga sa ato ang mga weeds. So manang during that time ato na gid siyang i-manage. Unya kani magugpo mga sagbot kung seedling or bata pa sila, sayon ra gid sila puuhon. Diba? Sayon ra pangibton kung mga bata pa, mga seedling pa kaysa sa kadtong mga mature na nga, nakagamot na pag maaya, di ba? Lisod na gid sila nga. Except atong kuan, ma'am, no, katong nabitaw, katong nagtamurag sagbot na siya liso-liso, Ma'am Dals, nga bisag imo puuhon kay Tubog yung gapon. Ana siya tuber. kugon ba na? Unsa tawag Ang kugon na siya yung mga rhizomes, no? Kumbaga. Katubang kung imo siyang maibot, unya nay mabilin nga something gamay Yeah. ra gid mo. Oh, na. Kanang mga liso-liso. Lisod kay puuhon. Oo, mutha ang pangalan ana sa ato adiri, Cyperus rotundus na siya. Nga lisod jud na siya puuhon kay nag-ibot nimo naana poy mo resurface nga kadtong tuber. Oo, unsa tawag na man sagbot, siya. ma'am? Sedge na siya, no, or tikyo nga ang pangalan Cyperus rotundus. Ang local name niya, ma'am. Mutha. Mutha. Or kanang unod-unod. Ila pong term na unod-unod. Unod-unod kay mo na nga na siya unod, di ba gagmay.
Tapos Nya gahi ra ba siya ibton? oo, nya inigibot nimo. Na mga liso-liso. Anak-anak daghan. Oo. Nigibot nimo nya napad sila edad kinsa pud to ang kamagwangan. Kay bali maotoy mo una og sprout. Nya ibto na pud nimo mo sprout na pud. So mupod na siya kung herbicide ang gamiton, so di siya pwede nga contact herbicide imong gamiton. Dapat systemic. Kay kung contact lang, ang dahon ra nga na come in contact sa herbicide, maoro to'y mapatay. Ang katong iyahang unod-unod, di naman maabot. So dapat systemic siya. So lahi na pud imong kuan na ma'am no approach sa pag Oo. Control. Lahi na gid pod. Mao na nga dapat siya dato ilhon no sa atong problema sa atong umahan. Mao na nga di lang jud ini basta-basta to masagbot no kay kuan siya. Grabe gid pod siya og kanang even maka kuan siya 100% nga yield loss gyud kung pasagdan lang gyud. So natay mga experiments ana nga nag-prove nga kuan gyud ang iyahang damage indirect man gud siya through competition ana siya inapot tay mga sagbot nga allelopathic kumbaga kabantay mong na mga sagbot nga sila lang gid ang nag-dominate in one place no kay tungod wala naka kuan tong uban kay naa sila gi-release nga mga allelopathic substances nga Is it true nakadaot. ma'am nga ang atong kamote na aani nga substance? Allelopathic ang ato Oo. ang kuan kanang kamote. Oo, Mo allelopathic. dominate yun. Oo, mo dominate siya. So kana. But ma'am, unsaon pag ila nato kung ang ato nga tanom nabay problema tungod sa sagbot or kining sa peste or lain nga sakit na ma-determine ba na nato ma'am nga ang cause sa ato nga pag ubos sa ani or paggamay sa ato nga productivity kay tungod ba sa sagbot or tungod sa peste or kini bang other sakit sa ato nga mga tanom? Oh, so importante gud ang kanang field survey no sa atong umahan kay para makita nato unsa gud ang naadinha nga mga kanang factors no sa sagbot sayon ra siya kasi makitaan man nimo ang mga sagbot no kay kasi ang sagbot in with science kung unsa to nga kana siya kung unsa to nga tanom ang nitubo nga dili nimo gusto patubuon that's sagbot. For example sa imuhang humayan na initubo nga kamatis. So, ang kamatis is considered as sagbot. Okay. Oh, so, ana siya. So, aside, for example, natagitanom nga humaya, nga humay. No, nya na dito yung other than humay, so mo siya sagbot. So, makita na dayon nimo nya. Mabantayan pod nimo kung during sa critical period na atong mga sagbot, makaingon jud ka nga, this is due to weeds or sagbot ang iyahang yield loss. Kung sa mga insekto naman, so ato mga insekto, dili na sila present all the time no kay tago po na sila. So usually naa na siya sa buntag or hapon no mas daghan ato mga insekto nya makakita po tag mga kinit-kitan, mga damage ana nila na po mga itlog no so manang naatay monitoring dapat sa tong umahan para makabaluta kinsa to ang nakakos sa ubos nga ani. Ang ato pod mga plant pathogens no so naapod ta anay makita nila nga mga sintomas no nga like nagitom-itom or kanang nagka-molds or sa pana kay naman tay lahi-lahi pod nga mga plant pathogens. So masabtan ra. Unya kung dili ta sure so naagid pud ta sa among department no so naami pest clinic no so pwede ra gyud magpadangat didto sa ilang mga concerns sa ilahang umahan. Pwede magtalag sample no sa ilahang mga farmers nato pwede sila magpakuan sa atong mga experts pod sa DPM. Wow, libre ni siya ma'am or naay bayad? Oo, sa farmers it is actually free no pero kung katong sigurong like for example sa pathogens magpa-isolate nakalimot ko kung naabay kay mag-isolation kay naamang good night for example maggamit kag mga potato dextrose agar ayan na ba so di ako sure pero ang kani siyang kay naamang good mi mga clients pod that is free actually kung naapoy mag-request sa amo ang service na for example farmers organization no nga magpa-training sila so pwede ra jud mi mo adto basta kay mo ano sila og request no magpadala og request nga ngadtupad sa ato ang extension kay extension services man pud na namo so pwede ra gyud pud mi
mo adto sa farm. Nice. So, mas maayo mi kay ug nay nga taga Southern Leyte nga nagpaminaw nato no kay pwede ra mo abot ra mo og Southern Leyte ma'am. Oh, pwede ra jud ma'am. Naay ka na request. Okay, at least sa mga mag-uuma diha o kasabot na ta unsaon no nga maghimo og request o para pag kaning training kay sa ato nga na discuss karon o kinahanglan yun nasayod ta no sa kining mga sagbot unsaon pag manage ni ini kay di ra man di ay atong general good sagbot pang puungon tanan or unsa ba naman day po mga factors nga kinahanglanon. Yes, balik nimo diha Mikay basta dugang nga pangutanang. Yes, thank you, Ma'am Dalia, no? Okay, so, mo lagi ito mga higala. Talking about sagbot, daghan kay tag i-consider ay po, no? Dili laman kay katong, basta-basta laman ta mo gamit og herbicide, kamo man gina usually nga, diha mo resort ang atong farmers, kay mahal malagi po og katong labor og magpabungay tano. Oo, and then, mutubo ra laba po, labi nagbuwan nun, pila ra kaadlaw, nanubo na. So, Mauwan ra. other than kanang atong ginatawag nga herbicides, no? Unsa may mga cultural practices nga makatabang sa pagpugong, sa pagtubo sa sagbot, or any other methods of kining pag-control ni ini nga dili mo daghan? Oo. So naatay kung once magud na gyud no, lisod na gyud ang motong importante tong prevention no is better than cure. Pero og tana na sila sa atong umahan, lisod na gyud na sila i-eradicate. Mao na nga ato na lang is to manage them. So, i-manage sila nga bisan pag naailang presensya, dili sila makakos og yield loss. So, natin mga cultural practices, for example, sakto nga distansya, no? Planting distance. Kay, kung dili sakto ang planting distance, for example, mas dako ang space, no? In between crops or in between rows, mas dako og space nga matubuan gyud siya og mga sagbot. Kay wala may shading nga mahitabo. No nya usa pa kanang sa sa pag land preparation no so kanang sakto gyud dapat nga pag-araro di ba kay dapat dili lang kakausa mag kanang sana magtil sa may bisaya sa Nakalimot ko. nagdili lang kakausa nga magkuan sa yuta di ba dapat imuha siya na usbon kasi kung kausa lang di mo basta itil ang land mo gi-encourage na noon nimo nga manubo tong mga sagbot especially katong mga perennial no nga Ma-trigger na hinuon. ma-trigger sila kay kaganina niingon ko about sa seed bank di ba atong iyuta seed bank so inigtil nimo sa land so katong mga naa sa ilam nga mga liso or katubak mga unod-unod tubers or mga rhizomes baliktad sila, maanha sila sa surface sa yuta. Pagtikad day ma'am, tikad or pagbugwal. Pagbugwal. So kung kausara ka nagbugwal, no? So imo ra gid to na encourage ang kadto siya nga mga kuan nga mo come into the surface, kuanan sidlakan sa adlaw, no? Mauwanan, sumutubo. Mo nang ang pagtikad gid sa ato ang umahan or yuta is dili lang kausa. Dapat, di ba, usually kaduha, katulo. So, actually, maupod gid na ang gina-practice sa ato mga farmers, no, nga kadaghan gid pod nila nga tikad ang ato ang yuta. So, mo na nga mga cultural. So, naapod tayo biological. No, naapoy mga insekto actually nga mukaon sa to mga sagbot. No, so, kuan ni siya, although ang kaning biological, no, kay daghan pa ang kana siyang dili kaayo sold out ani. Kasi, ato magong sagbot kay parehas ra magud pod sa atong crops. So ang uban mahadlok sila nga basin og later adto na pod sa crops nato mo kaon, no? For example, namang goy mga insects nga pwede nga mukaon sa atong mga sagbot. So dapat pod kada sila host specific. So dapat ang ila ra jud kaunon kadto ra gyud nga mga sagbot specific. Nya na pod tay mga fungi, no? For example, kolego. So kuana na siya sa una pa na siya no nga gigamit against sa mga weeds. Specific mga siya. So, kolego, kung ato ang herbicides, mga synthetic, no, ang mga active ingredient kay mga chemical. Kani siyang kolego, for example, ang active ingredient niya kay ang ato ang pathogen, microorganism nga good, kumbaga, good nga microorganism, good nga fungi. Nga iyara pong atakihon, katura po dyan nga specific nga weed.
Nga napod to Divine. Nya mo pud na ang ginaano karon sa amo ang sa department sa mga weed science nga uban nga mga majors no nga nagkuag mga weeds, mga kanang mga control measures against sa weeds sa mga sagbot unsaon pag-manage. So naapod nga mga mechanical, mga physical, for example pud kanang di ba kabantay mo sa mga especially sa mga gulayan or kanang sa mga vegetable fields na makakita mo na itom nga plastic. Oh, that's called mulch, no? Or, Mulching. Oh, nagmulching sila. Kay walay manubo diha kay tungod dili man makapastro ang kana siyang sunlight. So dili kanang makatubo ang sagbot. So mo na kasagaran nya na poy aside sa plastic ginagamit nila nga mulch kay kanang mga kanang after harvest sa humay kanang mga uhot. So uhot po nila ang panggamiton. So pwede daghan actually nga mo na nga kanang kuan mo na nga sa ato integrated weed management di lang kita magsalig sa usa, so dapat gina nato i-integrate ang tanan, no nya di man jud mawala siguro pud ang kuan no herbicides, pero dapat kuan na siya marag last resort ba, last na nga option kay kabalo man lagi ta sa negative no or mga side effects gid sa ato ang kana siyang mga herbicides, mga synthetic tungod sa environmental effects ani og sa kuan pod sa health pod sa mga especially sa applicators. Sa garan ra ba kay dili ra ba jud mag kuan protect sa ilang mga sarili no, wala yung mga jacket, wala yung mga mask ang uban ba Diretso ay. diretso ra. So kana siya mao pod na siya. Mo batin lang ko gamay ha sa kining na hisgutan na to ma'am kining herbicide no ang paggamit nining mga chemicals no para pagkontrola sa ato nga mga sagbot. Now do na may posibilidad ma'am nga mahimong resistant ang ato nga mga sagbot sa kining mga herbicide like kanang murag di na mo tuo ma'am ba bisan og unsaon panimo og butang sa chemical di na mo talab nila. Na by chance nga may nga na, ma'am? Oo, naadjud na siya. Especially kung ang kaning farmer, no, sige ra gyud siya balik-balik favorite gid ni niya nga chemical, no, nga kanang same ra gyud nga mode of action, no, and balik-balik kasi ang resistance dili man pud siya mahitabo overnight. So, in the long run, no, for example, sige siya herbicide, ang kadtong sa una, mana siya nga epektibo ka ito siya nga herbicide nga chemical kay namatay gyud. Pero wa na bantay nga along the sige niyag apply na ada ito yung mga survivors, no. Ya kadto mga survivors nanganak. No nga mo na to sila nga ni sanay nga mo nang later di na mamati tungod kay naka-develop na gid siya og resistance. So mao na siya nga gina-advise nga dili lang gyud magsalig sa usa lang gyud ka herbicide, no, nga same ra pud og mode of action. So mo nang kung gamiton gyud mga chemicals basahon jud pag maayo ang label, no, kay basig maingon ba nga lahi man nga brand name, for example lahi bag brand name no ang kanang ato mga chemicals. Wala nga ay lahi na siguro ni, pero dai pagtan-aw sa label parehas ra sila og active ingredient, parehas ra sila og mode of action, so wala ra gihapon na rotate. So importante man pud gud nang rotation of kanang mga chemicals, especially active ingredients, para malikayan gud ning mga kaning herbicide resistance. Actually in the Philippines, no, so medyo ni kuan gamay no kaya ato ang kanabang mga research on resistance, herbicide resistance sa atong mga sagbot. So nanatay mga pipila especially sa UPLB, no, na sila yung mga kuan pod ana studies na. So hopefully diri pod makaano pod ta lately lang sa mga fourth year na ko nga mga advices, no, kato mga baon ng graduate, so naa sila gi survey nga mga fields, rice fields and corn fields nga kana siyang murag na atay makita gamay nga resistance kay wala siya na matay, no, sa atong gi-apply sa gina-apply usually nga herbicide sa mga farmers amo pong gisulayan o wala siya namatay, or kung maapektuhan man siya makarecover na siya. Pero need pagid pud na siya i-confirm, no, so naatay murag kanang sa ilahang mga kay kani mo atong mga chemical herbicides
for them to kanang take effect mo adto gyud dapat sila sa ilahang site of action, no? So kung makita na to at the molecular level po, no, kung unsa nga nung ni-resist to siya, so ma-confirm na to nga naa gyud siya resistance. So kadto may potential pa lang to kay initial pa man pud to siya. Okay, so yes, Ma'am Dal. Yes, oo, thank you. Daghang salamat ma'am sa pagpalamdag no kay at least makasabuta and especially sa atong mga farmers nga sakto yung giingon ni ma'am no nga di gyud mosalig sa usara ka pamaagi ay kung imong balik-balikon posible dai pod nga dili na mo talab no kining mga chemicals kay katong giingon ni ma'am nga resistant na di na magpatinag ang mga kining sagbot. Mikay basig do na kay hakoy balik niya ni kanimo. Oo, no, so dapat last na gyud nga option ang kining paggamit sa herbicide. Oo, so dapat po nato ma'am no ipalambo pag yun ang kahibalo sa ato mga farmers kung sa mga pamaagi sa pag-control no sa kining mga sagbot lagi. Kay usahay kay ani naman lagi ta sa kanang dali. Unja mas maka less pud ta sa labor kay mahal jud karon no ang bayad kung magpakuan ta ba. Magpataw gini magpaguna ta or unsa tong buhaton sa tong farm. Ang in fact sa amo ang ginadlaw is 600 pesos na sa Southern Leyte sa Hinunangan. So it's kuan na gyud kanang dugang nagyud siya gasto sa farmer man ang uban mo resort gyud to kining paggamit sa mga chemicals, though it's not advisable gayud no kay especially if atog yung kuan is magtan-aw gyud ta sa atong kalikupan no atog yung naon ang sustainability ng future generation do na pa sila maka-benefit pa sila sa atong na-enjoy karon sa atong kalikupan. Okay, so very informative ang atong discussion karon no on sagbot sa umahan. Okay, so ano na po ko'y pangutana diri sa kadali ma'am. Kining na ay okay, so unsa ka ma'am ang maayong tip nga atong ikahatag sa mga farmer kining very practical nga tip no aron dili mo daghan pag maayo ang sagbot sa umahan, oo, and then kanang cost effective and then kana lagi kanang practical considering nga limited ra ang budget and then para masiguro po nato ang maayo nga ani kay ang pinaka dako gud nga epekto ning atong sagbot is maong pagkunhod man sa ani kung sagbuton ang atong umahan. Okay, ma'am. So sa ako nang nahisgutan ka ganina no, so importante ang kato integrated with management no nga sa pagkuan pa lang, sa pagpreparar pa lang wala pa kay tanom no. So imo na dapat prepare ang land no about to itil sa tong Bisaya ato ganina ma'am. Pagtikad. Iyo siya pagtikad, sakto ka pagtikad and then during sa katong critical period sa imuhang tanom, imo na siyang i-make sure nga weed free siya. No? So sayon raman gyud to pang laruton. So naapod ta actually mga herbicides, pwede po jud gamiton ang mga pre-emergent nga mga herbicides. No, so okay ra jud pod mo kuan sa herbicides. Pero dapat sakto, no? Sakto. Dili ba nga kanang pataka pasagad lang og kana siyang apply. Pero naagad pa mga pre-emergent herbicides, wala pa ka nakatanom sa imuhang crop na kay pang apply nga mga herbicides or mga chemicals no. So mo na siya nga integrate niya kung naa kay tanom, so pwede gid pug ka maggamit sa katong mga mechanical or physical nga mga methods para gyud pod maka-ensure ta nga naa gyud tay ani. I mean wala tay yield loss o nya dako tag ani no, maka ginansya pa ang atong mga farmers. Nya importante gyud ang monitoring sa atong umahan. Ma'am, ano pahabol diri nga pangutana no before tamo ay do na patay pipila ka minuto kayo medyo late man ta nagsugod. Ma'am, sagbot ba gyud ang problema o ang problema kay ang sayop nga panahon ug pamaagi sa pag-control ni ini? Unsa kuno to? Sagbot ba gyud kuno ang problema? Ang presence sa sagbot ba gyud kuno ang problema or ang sayop kay ang sayop o ang problema kay ang sayop nga panahon? Siguro sayop nga panahon sa pagtanom o ang sayop nga pamaagi sa pag-control ni ini. So actually pwede gid pod kasi ang ato mga sagbot is
naano gid na sila. They are already existing. So naana gid na sila. So kana siyang ang imo na lang siyang buhaton is to properly manage. No, so mao to nga dapat sakto. No, sakto ang imuhang pag-control, sakto ang timing, no, kay para dili gid siya mahimo nga problema. No, kay naa man na sila nag-exist pod. So dili na sila maglisod tag eradicate, especially kung naa na gid sa atong umahan. So proper nga management, no, proper way unsa mao to nga importante nga ilhon nato ang sagbot. Kay basin ba atong sagbot kay kani siyang grasses. Nya ang imong gipalit for example nga chemical kay para sa broadleaf. So moingon na ka nga ang problema jud din akong sagbot nga di ay to ang problema gid ay kay sayop ang imuhang gigamit nga management. So ana. So dili gayud sagbot ang problema. Dili entirely Kinahanglan timbang-timbangon. ang problema. So dapat kaingon pa ni ma'am no katuganiha importante po to nga point nga prevention is better than cure. Dapat before ta kuan diha nagtikad sa tong umahan na natin mga pamaagi nga gibuhat para kuan ang timing importante po ning timing ma'am no sa pagtanom kay na magoy panahon po labi nagkanang medyo uwan mo jud iting tubo sa sagbot. Kana. Pagga kay na sila. Labi na katong nay unod-unod ma'am. Oo. Bungayan na nimo. Pila kadlaw tuan na nagsalinsing na pud ang Tubo na po. So Tubo factor na po. gid na big factor gid nang ato ang kuan panahon. So, mo to nga mo connect po niya sa giingon ni ma'am sa tong bisita ni Ma'am Feli nga ato pong ilhon ang sagbot, ato pong ilailahon. Unsaon na to pag-control. Kay mo lagi na we are using herbicide di ay narito unod-unod butubo gyapon sa kay ang maigor ba dya adto inig spray nato kay ang dahon ra. Oo, jud. Unsaon naman ang unod adto? Unsaon to na tuod ng mutha to sa to ma'am? Unsaon to unod-unod pag-control ma'am nga Nang sa ilaw. Ayaw na to, tubo. Oh, di ba? Unja ko ato pong isprayhan. Mukuan man. Pwede ra gyud kung spray mga biton mo to synthetic ay ano ka nang sa to contact o systemic dapat kay para mo ano siya maabsorb siya sa katong sagbot maabsorb and then mo ngadto siya sa maapil og ka adtuan ang katong iyang mga unod-unod. Onya, ko kasagaran manggod aning atong mga unod-unod kana sa vegetable field. So ang uban mao tong mo gamit sila mulch, no, ana siya. Kay dako gid pud na siya nga problema ang kaning atuang kuan. So pa kaayoy kuan mga na-eradicate gid siya, wala pa jud kaayo. So mana siya nga i-manage na lang gyud ang iyang presensya. Ma'am to lakbitan ho no gamay ra gyud ni. Kadang di ba nag-mention ta ma'am no nga ang kining atong tawag ini sweet potato na siya allelopathic nga substance. Pwede ba ni nato siya ma'am i-intercrop nato sa atong umahan sa atong vegetable for example no or unsa baka atong intercrop para way sagbot ka mo tubo or mamahimo pud sa diyang peste kung ingon ana nga setup. Pwede jud pud pero wala pa na mo na test actually kung especially allelopathic man siya no. So basin pud og maka epekto pod siya negatively kasi ang atong allelopathic substances pwede siyang maka-apekto negatively o pwede po siya maka-apekto positively. It's either iyahang mapamubo ang ani or mapa-increase no depende sa kadto siyang mga allelopathic compounds or substances nga anaa sa iyaha. So mo nang kung maka-determine ta nga allelopathic ang usa ka crop or tanom ato nang mas maayo nga ikuan bito ang iyahang kanan sana mga compounds i-determine kung unsa to kasi makit-an man nato kung unsa to ang present nga compounds ma-determine nato nga kani siya nga compound kay makadaot or kani siya maka-increase so wala pa siguro for further research na no nga tayo paano sa ato Gitagaan jud mo assignment ni Mikay ma'am. oo kung kada ba so wayan ba nga both kanang crops like sweet potato and then for example tomato baka karon or unsa nga ano no crop nato so pwede po jud. Okay, inanam gud ang style pod sa ko nanay ma'am no kanang na siya tanong tahay no niya sa ilawom na siya kanang Ganas. napol kanang tawag ini kanang agi talong na siya talong ma'am niya sa ilaw man ay natamnan og kamote kaya mo tubo sagbot so at least ba murag
duha imong iko. Oo. Way mo tubo sagbot, mak-harvest po ka sa imong kamote. So what if ato po na siyang tun-an ma'am no? Hilig yun tanig what if no? Budget. Research Unsa University. ka po'y mahitabo. O, Oo. kung maadyo pa pod ang tubo or aduna ba pod ni lain pod nga effect, no? So Bitaw. ato na siyang i-find out Oo. pohon. Ma'am Dalia, basta na doon na pa kay pangutana before ta ma-say goodbye. Wes, daghang salamat mi kay no. So far wa na ko question ang ahorang nahuna-huna karon no kay dili gyud lalim himong mag-uuma kay daghan yung mga factors nga ipang consider and take note kasagaran pag jud nato no kay medyo kon gyud ang ato nga mga mag-uuma no kinahanglan pag gyud og daghang training nga i-undergo aron gyud sila mas masayod sa unsay ilang mga angay nga buhaton. So daghang salamat kayo Ma'am Feli sa mga gipaambit nga panahon o impormasyon. Thank you, Ma'am Dal. And sige nga pa ni Mikay, doon na gid mo yung assignment. Mao jud. So ipahimo na ni outline sa Gitagaan mo assignment ni Ma'am Mikay. Yes, oo, dinhi sa Radyo Pilipinas Sogod, sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kanginan, Dalia Abiara Ored. Daghang salamat po sa atong kauban sa Master Control, Kuya Noel Palogod, o pasensya kaayo, dugay tara ka sugod o maayong hapon kanatong tanan. Okay, so dagan kayong salamat po Ma'am Dalia no, sa pakiguban ng atong programang Tech Talk. And of course, sa atong bisita karong hapon ng mga higala from the DPM, sa mga faculty, si Ma'am Feli Falcone, sa higayon ma'am sa oras ka nakauban ka namo no, bisan pa man nag-wait ka ganiya for how many minutes. Thank you so much for your patience and for being with us this afternoon sa atong programang Tech Talk. Thank you, Ma'am. Yes, ma'am. Pasig na kay ganahan i-greet na ito, ma'am, before tayo say goodbye. Final So, mga colleagues, no, ako diha sa Department of Pest Management and also sa akong husband and daughter, si Faith. Og sa uban pa nga kanang nagpaminaw karon nga mga friends no nga nag-share gyud. Ilag yung share sa Facebook. Ang kuan ang kaning tulumanon karon. Daghang salamat for this opportunity nga maka-share gyud pod. God bless everyone. Yes, daghan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw at angig yun perme ang programang Tech Talk matagal alas 3 kuto balas 4 atod ka ninyo sa DYD sa FM o Radio Pilipinas Sugod. Daghang salamat Ma'am Dalia and Ma'am Fe sa alas among station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang ni atong tulumanon na Tech Talk. Bye bye everyone. God bless. Thank you.